aming Diyos na Yahuwah. Dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Hanggang ngayon, buhay pa kami at malakas. Higit po sa lahat, taglay pa namin ang aming dakilang karapatan, ang tumawag magpuri sa iyong napakadakilang pangalan. Ama, patawad po sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakilinisin nawang ganap ang aming mga puso't kaisipan, upang nang sa ganon maging karapat dapat kami sa iyong banal na harapan. Muli po, Ama, mag-aaral kami ng iyong mga katotohanan. Pakisangkap po sa amin ang mga katangiang aming kailangan, upang nang sa ganon buong linaw naming maunawa ng mga aral na aming tatanggapin, sa mas lalo pong ikatataas ng uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan mo po ang aming kapatid na mangunguna sa aming pagsamba. Sa kanila pong pagteteksto, isangkap sa kanila ang Espiritu Santo. Pagkaloob po ang katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo. Upang nang sa ganun lahat po kami makinabang, tumibay, tumatag ang aming pananampalataya. Mas lalo pa kami maging kalugod-lugod sa iyong dakilang pangalan. Pakibasbasan mo po, Ama, ang mga handog na aming isinimpan. Magamit po nawa sa lahat ng kanyang kaukulan. Pakibasbasan din po ang aming mga ikinabubuhay, nang upang sa ganun may magamit kami sa aming mga pangangailangan. Higit po sa lahat sa ganito namin mga paghahandog sa iyo. Amang banal, buong buo ang aming pag-asa na dinidinig mo po ang aming panalangin. Pinatawad mo na rin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng po ito ay aming magalang na hinihiling sa iyo, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ay sayang pag-ibig ng kapuhi sa amang banal, dahil sa biyayang pagturo sa kapatawaran, sa pamamagitan ni Yahushua na kanyang anak, tayo ay magpamana ng pangako niya. Kung mabuhay tayo may pagkalang sa Panginoon, tayo magpasalamat at sundin ang utos niya. Ipagsiyang kasalanan ng ating mapagkuya, tayo ay sumamana sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag. Pangingin ang ilaw niya, ibalik ang aral, at kapawawalan niya ay Mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat na muli sa Panginoon Diyos na si Yahuwah dahil sa pagbibigay po niya ng pagkakataon na minsan pa tayo matipon sa kanya-kanyang mga kinalalagyan para pag-aralan ng mga salita niya na ito ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Mga kapatid, mayroon tayong paksa na ito ay ang mas malakas na tagapagligtas. Paano umanino ang ginampanan ni Samson sa Tanak o Lumang Tipan sa kay Yahushua sa Bagong Tipan? Isipin na lang natin, mga kapatid, mayroong isang tao na may di pangkaraniwang lakas. Isang bayani na ipinanganak na mayroong misyon mula sa Panginoon Diyos na inihanda pa bago pa siya isilang ng kanyang isang ina. Isang Nasaryo ito. Ang Nasaryo iba kaysa Nazareno. Ang Nazareno ay nakatira sa Nazaret, katulad ng ating Panginoong Yahushua. Pero ang Nazareo o Nasaryo, ito ay babae o lalaki na nagbigay ng kanyang panahon at nag-ukol ng panata para sa Panginoon Diyos na sa kanya'y bawal ang magpagupit, bawal ang uminom ng alak,
at bawal ang lumapit sa isang taong patay na o bangkay. Pero alam ninyo mga kapatid, sa kabila po ng kanyang tinanggap na espiritu na galing sa Panginoon Diyos para iligtas ang kanyang kababayan, ang Israel, mula sa kapangyarihan po ng mga Pelesteo, ngunit sa kabila po ng lahat ng yan, siya po ay mayroong kahinaan. Natukso, nabigo, at sa huli ho ay nag-alay ng kanyang sariling buhay para po sa kanyang mga kababayan. Ang tinutukoy natin ay walang iba kundi si Samson. Siyang pinakahuling hukom sa aklat ng mga hukom, pero ang kanya pong buhay ay hindi po lamang isang kwento na nagpapakita ng iba yung kapangyarihan, hindi pangkaraniwang kalakasan, pati na yung kanyang pagbagsak. Hindi lamang yon ang kwento ni Samson, kundi ito'y isang malalim na anino o lumalarawan sa isang mas dakilang Samson. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua Hamasiak, ang ating tagapagligtas. Sa araw na ito ay tatalakayin natin kung paano umaanino o tumuturo ang buhay ni Samson kay Yahushua. Makikita ho natin ang mga kahangahangang pagkakahawig nila. Una, pareho silang ipinahayag ng anghel ng Panginoon Diyos sa kanilang mga ina bago pa man sila ipanganak. Pangalawa, parehong may espesyal na pagtatalaga mula sa Diyos mula pa sa sinapupunan ng kanilang mga magulang o sa kanilang ina. Parehong lumaban sa kanilang mga kaaway, bayan ng Diyos. Nanindigan sila sa panig ng bayan ng Diyos. Sa kanilang kamatayan, Samson at Panginoong Yahushua, parehong nagbigay ng malaking tagumpay sa kanilang mga kababayan. Pero eto ho yan, may malaki ring pagkakaiba. Si Samson sa ating Panginoong Yahushua. Si Samson po, mga kapatid, ay madalas na nabigo dahil sa kanyang makasalanang kalikasan. Habang si Yahushua na ating Panginoon ay perpekto, hindi nagkasala, walang kasalanan. Si Samson po ay gumamit ng kanyang lakas para sa kanyang pansariling kapakanan sa maraming pagkakataon. Pero ang ating Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua ay nagpakumbaba, hindi siya nakipaglaban ng pisikal, nag-alay ng kanyang buhay ng buong buo para po sa ating kaligtasan. Mga kapatid, hindi lamang yan. Sa pamamagitan po ng kwento ni Samson ay natututo tayo ng Panginoon Diyos ay maaaring gumamit pa rin ng mga hindi perpektong tao upang maisakatuparan ang kanyang plano. At higit po sa lahat, mga kapatid, ito'y nagpapaalaala sa atin na si Yahushua ang tunay na mas malakas na Samson, ang perpektong hukom at tagapagligtas na nagtagumpay kung saan naman nabigo si Samson. Nagbibigay ng walang hanggang kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan, bunga ng kasalanang nagawa ng tao. Kaya sa ating pag-aaral ay ating patutunayan ang ating mga naunang ipinahayag na ito sa ating panimula. Ayon sa Biblia, ano ho ang mahimalang pasimula ni Samson na ito'y umaanino o tumuturo sa kamanghamanghang kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua. Basahin natin ang unang mga talata sa Biblia. Let us read the first verse. Ito nakasulat. At nagpakitang anghel ni Yahuwah sa babae at sinabi sa kanya, bagaman ikay baog at walang anak, ikay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang batay magiging nasireta. Nasareo sa ibang salita. Nasireta sa Diyos mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pelesteo. Ano itong ating binasa? Aklat ng mga hukom. Ano ang pahayag sa atin? Ang sabi diyan ay maliwanag. Nagpakita ang anghel ng Panginoon Diyos sa isang babae. Sino itong babaeng ito? Walang iba kundi ang ina
nitong si Samson. Ano ang sabi? Bagaman ikay baog. Ano ibig sabihin ng baog? Hindi pwedeng manganak. Pero ang sabi ng anghel ng Panginoon Diyos, pakabila ng iyong pagiging baog, ikay maglilihi, manganganak ka ng isang lalaki. Tiniyak na ang kasarian, lalaki, hindi babae. Ano ang sabi ngayon ng isang anghel na Diyos doon sa babae? Ang sabi, dahil diyan, mag-ingat ka. Huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakalalasing at huwag kang kumain ng kung anumang bagay na marumi. Bakit? Ikay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang batay magiging Nazareta. Sa ibang salin ay Nazareo. 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 Sa Diyos. Mula pa sa sinapupunan. At siya ang magliligtas ang wika sa Israel sa kamay ng mga Pelesteo. Tanong, paano lumalarawan ito sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua? Next slide. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. Ang sabi rito ay, and behold, sa English, no? You shall conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Yahushua. Kaya manganganak ka ng isang lalaki at ang ipapangalan mo Yahushua. Siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng katas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki. Ibig sabihin ay virgin ito, si Maria. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng katas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Paano po ayon sa ating pag-aaral lumalarawan at tumuturo sa kapanganakan ng Kristo ang kapanganakan nitong si Samson? Aba, dito sa ating binasa, maliwanag po mga kapatid na ang tinutukoy diyan ay si Maria, kinausap siya ng anghel ng Panginoon Diyos, nakatagpo ka ang wika ng paglingap mula sa Panginoon Diyos at saka kay magkakaroon ka ng isang anak, di ba? Maglilihi ka at ikaw ay mabubuntis ka at magkakaroon ka ng isang anak ng tatawagin ng kanyang pangalay tatawaging Yahushua. Siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng kataas-taasan. Paano mangyayari po yon? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, parang katulad ng ina ni Samson. Baog, imposibleng manganak. Si Maria, hindi naman po nakasumiping sa lalaki para siya'y magkaroon ng isang anak sa kanyang sinapupunan. Pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritong galing sa Diyos, nagkaroon sila pareho ng anak. Si Samson ang anak ng babae, at itong si Maria ang anak naman niya si Yahushua. Ang trabaho ni Samson, ililigtas niya ang bayan Israel sa mga Pelesteo. Ano naman ang trabaho ng ating Panginoong Yahushua? Pag binasa natin pong Mateo 1:21, ay ang sabi, and behold, you shall conceive in your womb. Sabi kay Maria ng anghel ng Diyos, and bring forth a son and shall call his name Yahushua. Sa Mateo 1:21 ang sabi, manganganak ka ng isang lalaki at ang kanyang pangalay tatawaging Yahushua sapagkat kanyang ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Magkapareho, hindi magkapareho. Magkahawig. Magkapareho. Tumutumbok ang kasaysayan nitong si Samson sa bahagi ng panganganak sa kanya sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Maaring itong si Samson, gumamit siya ng militar at ng kanyang pisikal na kapangyarihan para magapi ang kapangyarihan at kasundaluhan ng mga Pelesteo. Pero ang ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, hindi niya ginamit ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan galing sa Panginoon Diyos para makipagbuno sa mga tao physically, kundi para kanyang bunuin ang kasalanan at ang kamatayan at ang kalaban ng Diyos, si Satanas. Alam ninyo, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay malimit gumamit para sa kanyang gawain mula sa mga taong nasa mababang level ng buhay. Isipin nyo, baog, virgin, nagkaroon ng anak.
para matupad ang plano ng Diyos. Kaya ito ho yan. Ano aral na ating matututunan? Kahit sino, pagka ginamit tayo ng Diyos na kasangkapan, kahit sino pa tayo, kahit tayo mayaman, mahirap, o kaya napakahirap, pag ginamit tayo ng Diyos na kasangkapan, kahit tayo mangmang, hindi gaano nag-aral, kahit napakaliit sa paningin ng tao, gagamitin tayo ng Diyos na kasangkapan. Ganyan ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, may di pangkaraniwang lakas itong si Samson. Ang tanong, saan nagmula yon? At kanino tumuturo yung lakas na yon? Tingnan natin itong next slide na babasahin natin. Pasensya na kayo't nangangating ating ilong. Ito nakasulat. Ang Espiritu ni Yahuwah ay makapangyarihang lumukob sa kanya at niluray niyang kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuluray ng batang o ng isang batang kambing. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. Ayan ay si Samson yan. Ang tanong natin, meron siyang makapangyarihang lakas, saan nagmula yan, at kanino tumuturo din yan? Aba, dahil po sa Espiritu ng Diyos. Hindi sapagkat siya'y malakas na katutubo, kundi siya po'y tumanggap ng Espiritu mula sa Panginoon Diyos at ano ang naging bunga ng kanyang tanggapin ng Espiritong galing sa Panginoon Diyos. Ang sabi, niluray niya o kaya'y pinaslang o pinatay niya ng kanyang sariling kamay lang ang leon na parang lumuluray sa isang batang kambing. Isipin ninyo. Ang ating Panginoong Yahushua, ano katunayang itong kay Samson na ito sa patnubay ng Espiritu ng Panginoon, ito'y tumuturot umaanino rin sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua at nang siya'y mangaral, eto ang sabi sa Lucas, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Magkatulad o hindi magkatulad? O tingnan ninyo, ang Espiritu ni Yahuwah. Ang Espiritu ni Yahuwah o Panginoon ay nasa akin, sabi ng Kristo, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi. Ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ni Yahuwah, ang sangdahilan kaya nagkaroon ng ibayong lakas at di pangkaraniwang lakas si Samson. At ang Espiritu rin ng Panginoon ang siyang sumama at sumakristo para siya po ay makagawa ng pangangaral ng balita sa mga dukha. Anong kahayagan din ng Espiritu ng tanggapin ng ating Panginoong Yahushua? Isinugo niya ako'y isinugo niya, sabi ng Kristo, o upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag, muling magkaroon ng paningin ng mga bulag, upang palayain ang mga naapi, mga di pangkaraniwang gawain na bunga ng Espiritong suma sa kanila, na yun ang Espiritu ng Panginoon Diyos, magkatulad silang nagampanan nila ang kanilang gawain, bunga ng kapangyarihang ng Diyos na suma sa kanila. Isipin ninyo yan, mga kapatid. Yan pong mga katotohanan yan ay nagpapahiwatig lamang sa atin kung kapag atin pong in-apply sa ating sarili. Tayo katutubong mahina, tayo katutubong may takot, tayo katutubo na ika nga ay maaring maging kakitaan ng karuwagan. Pero kung nasa atin ang Espiritu ng Panginoon Diyos, lahat ng hadlang, takot, pangamba, panganib, banta, lahat ng yan ay ating malalampasan sa patnubay ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Kaya mahalaga, paano tayo tatahanan ng Espiritu ng Panginoon Diyos? Yan ang tanong. Sa ating mga nagdaang mga pag-aaral, ang bunga ng Espiritu ang wika'y pag-ibig, kahinahunan, pagpapahinuhod, paghingi ng tawad, pagbabagong buhay. Kapag tayo kung ganon, ay nakakitaan ng bunga ng Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay isa sa atin, mga kapatid. At kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na ang mga bagay na imposible, mahihirap, ay malalampasan natin. Gawa yun ng Diyos. Alam niyo ang kahinaan ni Samson ay babae. Ang pangalan niya ay si Delilah. Ang isa sa kanyang kahinaan ay talagang kahinaan din siguro natin. Walang kapaimbabawan.
Pero paano umaanino kay Judas Iscariote ang kataksilan nitong si Delilah kay Samson? Basahin natin ito, mga kapatid. Ayan, next slide. Hukom 4 hanggang 5. Ang sabi, pagkaraan ng ilang panahon, siya'y umibig sa isang babaeng tagalibis ng Sorik ng pangalay Delilah. Abay, nagbinata, umibig itong si Samson. Ang kanyang naging crush at ay inibig niya ay itong babaeng tagalibis ng Surek, ang pangalay Delilah. Pinuntahan ng mga pinuno ng mga Pelisteo ang babae at sinabi sa kanya, at tandaan nyo, ang kalaban ni Samson at ng mga Israelita ay mga Pelisteo. Itong si Delilah na kanyang inibig ay pinuntahan itong mga Pelisteong kalaban nitong si Samson at ng mga Israelita. Ano sinabi nila? Akitin mo siya. Sabi ni mga pinuno ng mga Pelisteo kay Delilah, akitin mo si Samson. Alamin mo kung bakit napakalakas niya. At sa anong paraan kami magtatagumpay laban sa kanya upang aming matalian at matalo siya. Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pilak. Nang umibig itong si Samson, si Delilah ang mahal niya. Nang malaman itong mga pinuno ng mga Pelisteo na mahal ni Samson si Delilah, nilapitan nila si Delilah at ang sabi, akitin mo yang si Samson, alamin mo kung bakit napakalakas niya. At sa anong paraan kami magtatagumpay laban sa kanya? Para amin siyang matalian at matalo namin siya. At anong kapalit? Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pilak. Makatwid, bribery yan. Ano? Pilak. Ano katumbas? Aba, treasure yan, kwarta. Ang Kristo, paano umaanino yung ginawa ni Delilah na yan? Nakataksilan. Sa Mateo, pagkatapos, 1 sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pare, mga Pelisteo, mga puno ng Pelisteo. Ito naman, mga punong pare. Sinong pumunta ron? Itong si Judas Iscariote. Siyang pumunta eh. Samantalang kay Samson, mga Pelisteo pumunta kay Delilah. Ito namang si Judas Iscariote, siyang pumunta sa mga puno ng pare ng mga Pariseo. Ay, ano nangyari? At nagsabi, anong ibibigay niyo sa akin? Ito, may malaking talagang kapal ng mukha nitong si Iscariote, no? Ang sabi doon sa mga punong pare. Alam niya kasi, nakalaban ng mga punong pare, hinahanap nila ang Kristo para hulihin eh. Ano ibibigay niyo sa akin? Sabi ni Judas. Kung ibibigay ko siya sa inyo, at kanilang ipinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak, mas marami yung inialok na mga pinuno ng Pelisteo kay Delilah. Kapag ang sabi, bawat isa sa kanila, magbibigay ng 1,100 pirasong pilak. Ito naman kay Judas Iscariote, 30 pirasong pilak lang. At mula noon ay humanap siya ng pagkakataon na maipagkanulo si Yahushua. Paano po ayon sa pagtuturo ng Biblia na yung ginawang kataksilan nitong si Delilah kay Samson ay tumuturo rin at umaanino sa magaganap sa panghinaharap sa bagong tipan kay Yahushua? Aba nabasa natin. Si Iscariote pumunta doon sa mga punong pare at nagsabi, ano ba ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Ayun, 30 pirasong pilak. At mula noon, hinanap niya ang Kristo. Magkapares di ba? Magkatulad. Bribery, pilak, kwarta. Parang sa panahon natin ngayon. Dahil sa pagmamahal sa pilak, ipinagkanulo ang taong bayan. Yung para doon sa yung pondo para sa flood control, abay kinain itong mga nasa katungkulan. Bribery, uso na pala noon yan. Siningit lang natin, kaya huwag kayong magtataka. Ang sabi nga, history repeats itself. Sabi doon sa Ecclesiastes, walang isang bagong bagay sa mundo ang nagaganap ngayon, naganap na noon. Kaya mga kapatid, makiramdam kayo sa mga kasama natin.
baka magkakaroon ng katulad ni Delilah at Judas Iscariote. Hindi sila malayo sa atin, malapit sila sa atin. Kaya kailangan meron tayong discernment. Meron tayong pakiramdam na malakas. Ano? Para maiwasan natin ang tayo ay mapariwara. Sapagkat ang pagtatraidor, napipinsala minsan ng tinatraidor eh. Di ba? Kahit na yan po ay anak mo pa. Pagdating sa korporasyon, dahil sa sabi nga, ipinagpalit ko ang wika. Di baling itiwalag kong nanay ko. Di baling ipabilaggo ko kapatid ko. Pahamting ko yung iba kong kapatid. Kapalit ng korporasyon o ng aming simbahan. Sapagkat ang korporasyon o iglesia may kwarta. Nandyan ang kwarta. Yung nanay, hadlang ka para sa kwartang magiging akin. Wala ka, alisin kita rito. Kataksilan sa magulang, kataksilan sa mga kapatid. Ano kapalit? Korporasyon, bribery, pila, kwarta, kayamanan, propiedad, estado. Sipin ninyo. Kaya hindi katakatakayan. Nangyayari. Ang nangyari na noon kay Samson sa Tanak ay nagaganap sa panahon ng bagong tipan sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach, mga kapatid. Alam niyo si Samson, dahil sa kanyang kahinaan, nalagay sa malaking kahihiyan. Ngayong kanyang kahihiyang yun, paano tumuturo yun sa Panginoon Yahushua HaMashiach sa bagong tipan? Next slide. Ito nakasulat. Hindi siya, hinuli siya ng mga Palesteo at dinukit ang kanyang mga mata. Nako, napakasakit nito. Buhay ka, dudukitin yung mata mo. Napakasakit nun. Pero yan ang kanyang sinapit. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya ng mga talikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Yan. Yan ang nangyari kay Samson. Nalagay sa malaking kahihiyan. Dahil sa kanyang kahinaan. Yan naman ang wala sa ating Panginoong Yahushua. Sapagkat ang Panginoong Yahushua ay perfecto at hindi nagkakasala, hindi natutukso. Di ho ba? Bukod sa siya'y tinanggalan at dinukit ang kanyang mga mata, buhay siya, buhay ho, buhay. Kanilang dinala siya sa Gaza, ginapos siya ng mga tanikalang tanso. Alam niya, malakas kasi, kaya tanikalang tanso. Siya'y pinagtrabaho sa gilingan, sa bilangguan. Ang Kristo, nalagay din ba sa kahihiyan? Eto sa Mateo pagkatapos, ay pinakawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Yahushua pagkatapos hagupitin, ibinigay upang ipako sa krus. Isipin niyo, kahihiyan din ang dinanas ng Kristo. Dinala si Yahushua ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at tinipon nila ang buong pangkat ng mga kawal sa paligid niya. At siya'y kanilang hinubaran, isipin ninyo, at dinamitan ng isang balabal na pulang-pula. Inilagay sa hayag na kahihiyan din ang ating Panginoong Yahushua, katulad nitong nangyari kay Samson. Sila'y gumawa ng isang koronang tinik. Isipin nyo, koronang tinik. Corona nga pero tinik. Na pag tumama doon sa balat ng noon ng Panginoong Yahushua ay umaagos ang dugo. Dinukit ang mata ni Samson. Ang Kristo naman nilagyan ng tinik na korona ng duloy matalas. Ipinatong ito sa kanyang ulo at nilagay sa kanyang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya kanilang nilibak. Sipin ninyo. Mga sadista ito. Mga taong ika nga ay walang simpatiya at walang empathy sa kanyang kapwa. Itong mga tao noong nagpahirap sa Kristo. Sipin nyo, siya'y kanilang niluhuran at ang sabi nilibak. At ang sabi ay ano? Ang sabi? Nagsasabi, mabuhay hari ng mga Hudyo. Sipin yung ginawa nilang pang-iinsulto at humiliation o kahihiyan na talagang dinanas ng Kristo. Siya'y kanilang niluhuran, kinuha nila ang tambo at tinampas ang kanyang ulo. Isipin ninyong kawalang hiyaan yan. Talagang walang damdaming makatao itong mga tao.
na nagpahirap sa Kristo. Hinampas pa ng tambo sa ulo. Pagkatapos na siya nilibakin, hinubad nila sa kanyang balabal, isinuot sa kanyang mga damit niya at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Kaya ang dinanas ni Samson ay tumuturo at umaanino din sa daranasin ng Panginoong Yahushua sa Bagong Tipan. Kaya ang Tanakh o Old Testament ay hindi pa natin pwedeng i-dissociate sa Bagong Tipan. Kaya nga ang buong Holy Scriptures ay binubuo ng Old and New Testament. Kaya ang naranasan ni Samson nangyari sa Kristo. Ang paghihirap na dinanas nitong si Samson, maging ng ating Panginoong Yahushua ay napakatindi. Pero tatandaan natin, mga kapatid, na bago po dumating ang kaluwalhatian, kagalakan, pagdiriwan at pagtatagumpay, magdaranas muna ng paghihirap at ng pagdurusa. Totoo po yun, mga kapatid. Ano pruweba? Na bago tayo magdanas ng pagdiriwan at kagalakan at magtamo ng kaligtasan at kapayapaan at kalayaan, daranas muna tayo ng pagdurusa at paghihirap. Next slide, ito nakasulat. Basahin natin. Iyong ginawang saway para sa akin ang pagtangis ko, sabi nitong si Samson. Hinubad mo ang aking damit sako at binigkisan mo ko ng kagalakan. Ibig sabihin, nagdanas muna siya ng pagtangis, ng paghihirap. Isipin niyo, dukitin ang mata niya. At ang sabi, binigkisan mo ko ng kagalakan. Ng bandang huli, binigkisan siya ng Diyos ng kagalakan. Pero nagdanas muna ng matitinding paghihirap at masasakit na mga pagdurusa. Ang Kristo ganun din. Paano yung mga kay Kristo? O mga tagasunod ng Kristo? Ang sabi sa unang Pedro, at pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo o sa Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Paano ang mga alagad ng Kristo? Ganon din ang ating daranasin. Ang sabi, pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas ang wika sa inyo. Dito, mayroon tayong dapat na mapansin. Itong ating binasa kanina sa Salmo, sumisimbolo sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos na babaguhin niya ang matinding kalungkutan at pagdurusa ng kanyang mga lingkod tungo sa kagalakan at pagdiriwang. Sa unang Pedro, mayroon tayong 4 na dapat matandaan diyan. Pangangalagaan tayo. Ibabalik tayo ng Diyos sa dati, aayusin at bubuin niya tayong muli mula sa ating sugat at kahinaan. Patatatagin tayo, bibigyan tayo ng matibay na pundasyon upang hindi matinag ang ating pananampalataya. Palalakasin tayo, ipagkakaloob niya sa atin ang kapangyarihan upang ating malampasan ang anumang bigat na pagsubok sa buhay natin, lalo na sa panahong ito. Ang pang-apat ay gagabayan tayo tungo sa landas na matuwid. Gagawin tayong ligtas at nakapirme sa daang tungo sa Kanya pagdating ng panahon, mga kapatid. Alam niyo, ang presensya ng Panginoon Diyos ay ating pong nakikita doon sa lambak, sa valley, o mababang bahagi ng lupa. Hindi sa tuktok ng bundok. Doon kasi sa mababang bahagi ng lupa, doon ang Diyos ay magsasalita sa atin ng mga salitang ika nga ay magamat mahina pero malinaw na ating maunawaan. Doon niya tayo tuturuan kung saan niya gusto tayong malagay. Sa lambak o sa mababang bahagi ng lupa, doon niya tayo palalakasin, aalisin niya sa atin ang mga maling akala at ang mga negatibong pag-iisip. Doon sa lambak o mababang bahagi ng lupa, doon niya tayo tuturuan na maging mapagtiwala sa Kanya at maging malakas at isuko ang ating sarili sa Kanya. Mga kapatid, yung tayo minsan ay malagay sa kahihiyan, itakwil, basahin ay sirkular, huwag batiin, huwag tanggapin.
Alam niyo, nagtuturo sa atin no, yon ng kababaang loob para bigyang daan kung anong kalooban ng Ama at yun ang maghari sa atin. Ang sabi nga po sa Aklat ng Awit, kapag binasa nyo sa ibang talata ng Biblia, ang sabi, ang pag-iyak ay maaaring magtagal sa magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Kaya dumarating sa atin ang pagdurusa, pagtatakwil hanggang ngayon. Hindi tayo binabati hanggang ngayon, ilang taon na. Hindi po ika nga tayo pinapahalagahan ng mga kamag-anak natin dahil sa tayo ay nagdilim. Tayo daw ay mga swail, tayo daw ay lumaban. Sabi nga ni Haring David sa ating binasa, maaring ang pag-iyak o pagdaramdam ay maaring magtagal sa magdamag, ngunit ang kagalakan ay darating sa umaga. Hindi lagi tayo iiyak, hindi lagi tayo magdurusa. Darating ang panahon, tayo po'y bibigyan ng Diyos ng kapahingahan at tayo po'y bibigyan ng magandang pag-asa. Mga kapatid, ayon sa Biblia, alam nating itong si Samson, pinahirapan siya, binulag siya. Ang tanong, sa bandang huli, namatay ba siya? Opo, pero tanong, paano siya namatay? At paano yung kamatayan niya ay tumuturo din sa ating Panginoong Yahushua? Next slide, ganitong ating mababasa. Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon. Itinong siya'y dinala na roon sa kaharian. Pinagtatawanan siya. Lantad na kahihiyan sa lahat ng mga Pilisteo. Pinagtatawanan siya. Anong sinabi niya ngayon? Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoon Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, O Diyos, upang maipaghiganti kong minsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Si Samson ay humawak sa dalawang gitnang haligi na kinasasaligan ng bahay at inihilig ang kanyang mga bigat sa mga iyon, ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kanyang kaliwa sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo akong mamatay na kasama ng mga Pilisteo. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy, ang mga namatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya nung siya'y buhay pa. Yan ay si Samson. Nagsisi, humingi ng tulong sa Panginoon Diyos sapagkat siya'y nabilad sa kahihiyan at siya po'y pinagtatawanan. Sinabi niya, O Diyos, idinadalangin, palakasin mo kong minsan pa upang maipaghiganti ko itong aking kalagayan laban sa mga Pilisteo. Kaya siya'y binigyan ng Diyos ng kalakasan. At ano ang nangyari? Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang buong bahay ay bumagsak sa mga pinuno, sa lahat ng mga taong nasa loob ng gusali. Sa gayoy, ang mga namatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan, kasama siya namatay, ay namatay mas marami ng higit kaysa nung siya'y buhay pa. Ang Kristo, nang matanggap ni Yahushua nung siya'y nakapako na sa krus, ano ang sabi? Ang suka, sinabi niya, natupad na at itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. Nagdanas din siya ng pagtuya, nilibak siya, hinampas siya ng tambo at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, pakawala mo sarili mo. At ang Kristo'y hindi po nagsalita ng ano paman. Ang totoo, yan ang kaibahan niya kay Samson. Humingi din siya sa Diyos ng awa, hindi para ipaghiganti ang kanyang sitwasyon, kundi para hingi na patawarin mo sila. Kaya ang ating Panginoong Yahushua ay talagang ibang-iba kaysa mga ginawang tagapagligtas ng Diyos sa mga nagdaang panahon. Pero ang mga katulad ni Samson ay lumalaraw at umaanino sa magiging sitwasyon at daranasin ng ating Panginoong Yahushua. At yan nga po ay nangyari, mga kapatid. Kaya ang tunay na tagumpay, alam ninyo mga kapatid, ay kadalasang nangyayari kapag tayo ay nagparaya at sumuko habang ating isinasantabi ang ating sariling gusto
at kung anong gusto ng Ama, yun ang suma sa atin at yun ang ating pairalin. Thy will be done, sabi nga ng Kristo. Matupad ang iyong kalooban, wag ang sa akin. Kaya tayo man, ang moral lesson dito ay wag tayong maging mapaghiganti. Tularan natin ang dakilang Samson, walang iba kundi ang Kristo. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Pero siya'y mapagpakumbaba, perpektong tao, taong mapagpatawad, maging sa mga taong nagpahirap sa kanya. Kaya maging sa atin, ganun din ang ating gagawin. Isinasama natin sa panalangin ang mga taong nagtakwil sa atin, ang mga taong nagdusta sa atin, sa mga taong nag-insulto hanggang ngayon sa atin. Ang tanong, mga kapatid, paano tumutukoy ang panunumbalik ng kapangyarihan ni Samson sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Kristo? Next slide. Ito, mga kapatid, ang ating mababasa. Ayan, sa 21. Hinuli siya ng mga Pilisteo, dinukit ang kanyang mga mata, kanilang dinala. Nabasa na natin kanina yan, nang magdadapit hapon na ng araw na yon. Naunang araw ng linggo, habang nakasara mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Yahushua, tumayo sa gitna at sa kanila ay sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito'y kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kahit ang mga alagad ay nagalak nang makita nilang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Yahushua, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Kaya dito mga kapatid, mababasa natin diyan, kung itutuloy natin yung kay Samson, hinuli siya, ginapos siya, mga natanika lang tanso, siya'y pinagtrabaho sa giningan, sa bilangguan, pero ibinalik sa kanya ng Diyos yung kapangyarihan bago siya pinagtawanan, bago niya winasak ang templo na kinaroroonan ng mga pinuno ng mga Pilisteo at mga Pilisteyong mamamayan. Ang sabi sa 22, gayon man, pagkatapos na siya'y maahitan, muling tumubo ang buhok ng kanyang ulo. Ibinalik ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ang Kristo, pinatay, pinahirapan, ibinalik sa kanyang kapangyarihan, binuhay siyang maguli. Tungo sa kaluwalhatian, nagpakita sa kanyang mga alagad. At ang sabi, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay isinusubo ko rin naman kayo. Sino yung kayo? Yung mga alagad niya. Ano ang level ng buhay ng kanyang mga isinugo maliban kay Pablo, sapagkat nang tawagin si Pablo, ang Kristo'y nasa langit na. Ang mga naunang mga apostol ay mga mangingisda, mababa ang uri ng sitwasyon sa kanilang pamumuhay. Mga taong hindi nag-aral. Ang Diyos ay hindi pwedeng gumawa ng hakbang na hindi tama. Kahit mahirap, kahit hindi nag-aral, kahit dinudusta, kung ikay ibig niyang gawin at gagamitin kasangkapan para matupad ang kanyang plano, gagamitin kanya at gagamitin. Kaya yung sinasabi nilang sila ay may malalaking haligi at mga gusali, mga nag-aral sila kunwari sa mga ministeryo nila, sa mga simbahan nila, kaya ang lalaki ng kanilang mga entitlement, inaasahan nila, kami, itrato nyo ng ganito, itrato, sapagkat graduate kami, tapos kami, hindi yun ang sukatan para sabing ikay nag-aral, para sabing ikay nagtuturo ng tamang aral. Hindi. Kaya ang mga apostol, ang mga tao nung panahon ng Kristo na siya'y nangangaral na, saan ang wika kumuha ng karunungan ng taong ito? Hindi ba ito yung anak lang ni Jose na karpintero? Kapagkat alam nila ang Kristo hindi nag-aral. Sa makatuwid, etong lesson dito sa ating pag-aaral, ang Diyos ay gumagamit ng kasangkapan. Inihahayag niya ang kanyang kapangyarihan sa sino mang taong ibig niya na sa kanila mahayag ang kalooban ng Ama. Kaya mga kapatid, ang panunumbalik natin sa Diyos ay mahalaga. Kung nagkamali tayo at nagkasala, manumbalik sa Diyos. Tanggapin ang kasalanan katulad ni Samson.
ibabalik ng Diyos sa atin ang kanyang paglingap. Mahirap bang pagdadala ng buhay? Hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. Hindi tayo pababayaan magpalimos ng tinapay. Walang anak ang Diyos na nagpapalimos ng tinapay. Wala. Tayo po ay hindi niya bibiguin. Ibabalik niya sa atin ang kanyang kapangyarihan at paglingap pagka tayo natutong magbalik loob sa kanya. Alam niyo, ang mas malakas at matibay na pinuno na dapat nating kilalanin, walang iba, si Yahushua HaMashiach. Siya ang mas malakas na Samson, mga kapatid. Kung si Samson ay pinatnubay ng Espiritu ng Panginoon, ang Panginoong Yahushua ay gayon din sa ibabaw ng lahat. Siya ang tagapagligtas na napakalakas. Sapagkat ang kanyang ililigtas hindi lang isang bansa katulad ni Samson, Pelesteo, ang kalaban niya, bansang Israel ang ililigtas niya. Pero ang Kristo, ang ililigtas niya, ang buong sangkatauhan sa kuko ni Satanas, kamatay at kasalanan. Kaya para tayo huwag maligaw, Panginoon, tayo dapat magtiwala. Pakinggan natin itong nakasulat na ito sa aklat ng Jeremias. Ganito ang sabi ni Yahuwah, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso'y lumalayo kay Yahuwah. Maliban sa Kristo na tao na siyang ginawang pinakapangulo ng kanyang eklesiya. Ang eklesiya ay hindi grupo o organisasyon na kung tawagin religious organization. Ang eklesiya ay kalipunan ng mga taong tinawag, tinipon para maging tagasunod ng Kristo. Sapagkat ang Kristo ang ating relihiyon. Ano ibig sabihin ng relihiyon? Daan pabalik sa Diyos. Sino ang daan pabalik sa Panginoon Diyos? Ang sabi ng Kristo, ako ang daan. Kaya siyang ating daan pabalik sa Diyos. Siya ang ating relihiyon. Kaya siyang ating susundin. Siya lamang ang taong hindi nagkasala at perpekto. Kaya makatwiran lang na siyang ating sundin. Paano ito mga leader ng iba't ibang relihiyon? Ang sabi ng Diyos, ganito ang sabi ni Yahuwah, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso'y lumalayo kay Yahuwah. Tingnan ninyo ang nagaganap sa iglesyang pinanggalingan natin. Ang tiwala nila ay sa kanilang pamamahala. Pasya ng pamamahala namin. Susundin namin yan. Ang sabi ng Biblia, ang kanilang ginawang tiwala ay sa tao. Ang tiwala, trust nila ay sa tao. Ang puso nila ay lumalayo sa Diyos. Tingnan ninyo. Pasya ng pamamahala namin yan eh. Hindi niya, lumalayo na sila sa Ama. Sa atin, pasya ng Ama niya namin yan. Pasya ni Yahuwah ito. Itong aming susundin. Pero doon, pasya ng pamamahala namin. Kahit anong pasya niya, yun ang susundin namin. Tama, nagtiwala kayo sa tao, pero ang pagtitiwala niyo sa tao, nagbunga na kayo mapalayo sa Diyos. Kayang nangyayari sa iglesyang pinanggalingan natin, nasoong sa kaguluhan, kabi-kabila, sila'y pinupuna, at sila ay inihahayag yung kamalian nila. Nilalagay sila ng Diyos sa kahayagan. Sabi nga sa Lucas, Kapitulo 12, hindi kahabang panahon makapagtago sa religious mask. Darating yung maskara. Mag-i-slip po yun. Madudulas yun sa mukha mo, mahahayag kung sino ka talaga. Kaya marami ang mga tao ngayong leader ng reliyon gumagamit ng religious mask. Ginagawang maskara ang relihiyon para palabasin sila'y tama, sila'y banal, sila'y tunay, sila ay nagdadala ng tao sa kaligtasan. Hindi. Mga maskara lang yon. Pero ang kanilang tunay na pagkatao, makikita nyo sa gawa. Sukat na itakwil ang nanay na 9 na buwan na sa ikangay nagdala-dala sa kanyang sinapupunan. Kaya ang Kristo bago namatay, kanya ibiniling yung kanyang nanay kay Juan. Siyang iyong anak, siyang iyong ina. Sabi niya kay Juan, alagaan mo nanay ko. Ibig sabihin, mamamatay na ang Kristo eh. Di ho ba? Pero ito, mamamatay ng nanay niya maya-maya, sapagkat lahat naman tayo mamamatay. Hindi man lang hinanap. Anong klaseng leader yan? Yan ang sama. Kaya yan ang kabawal-bawalan ng Panginoon Diyos. Sumpahin ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa Diyos tayo magtiwala. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin.
Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang kalagayan natin sa buhay, huwag tayong magtiwala sa kapwa natin. Sa Diyos tayo dumulog. May problema tayo. May iba't ibang karanasan tayong mabibigat sa kasalukuyan. Iluhod natin sa Ama. Iluha natin sa Diyos. At ang Diyos na nagbalik ng kapangyarihan kay Samson, bagamat si Samson ay nagkasala dahil sa kanyang kahinaan, ay siya ring Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa, na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan para ano pa man ang ating daranasin sa hinaharap. Sa ngayon, hirap na hirap din tayo, pero naisasadsad natin. Bakit? Dahil sa Diyos na siyang sa ating tumutulong. Hindi man natin nakikita ang kamay niya, siyang humihila sa atin. Doon sa isang kalagayang lugmok ka at hindi ka halos makatayo. Hindi man natin nakikita ang Diyos, pero ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang pag-iisip kung anong dapat natin gawin sa harap ng mga problema at mga karamdaman natin. Sa Diyos, sa Ama tayo magtiwala, mga mahal na kapatid. Dito tayo inaakit ng leksyong ito. Sa Diyos tayo magtiwala at ang Diyos ang sa atin ay patuloy na siyang tutulong. At higit sa lahat, idalangin sana natin sa Ama na sana, Ama, darating ang panahon, makasama po kami. Pagindapatin po ninyo kami, makasama kami sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak. Yan po ang ating ipananalangin. Tumayo kayo. Aming Ama, Diyos na aming Yahuwah na siyang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga leksyong ito. Mga leksyon na hindi namin nadinig sa mga nagdaang panahon ng buhay namin. Pero ito po ay pinayagan mong mahayag para bigyan kami ng inspirasyon na ang lumang tipan at bagong tipan ay hindi pwedeng paghiwalayin. Totoong may mga kautusan noon sa lumang tipan na hindi na pinaiiral sa panahon namin. Pero may mga kautusang marami noon hanggang ngayon ay dapat naming sundin. Ama, ang kahinaan namin ay nasa iba't ibang larangan. Kaya kami nagkukulang at nagkakasala. Panginoon, ang aming hinihiling sa iyo, sapagkat pagka kami po ay nasa kasalanan, ang bigat ng pagdadala ng buhay. Maging sa aming pagdidesisyon, namamali kami, nalilihis kami, naliligaw kami. Panginoon, maawa ka po sa sandaling ito, kaming mga magkakapatid. Humihingi sa iyo ng saklolo at tulong. Ipakibalik mo po sa amin ang iyong paglingap. Pakipatawad mo po ang aming mga kasalanan upang ang napakabigat na dinadanas namin ngayon, mga pagsubok, kahirapan, mga iba't ibang sakit na dumatating sa katawan naming lamang. Aming makahinaang ito sana, Ama. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng pag-asa na darating ang panahon na kami po ay makakasama sa pagsalubong sa iyong anak sa alapaap. Yon ang aming pinananabikan. Yon ang nagpapalakas sa amin araw-araw. Iyon ang aming inspirasyon, Panginoon. Opo, katulad ng pahayag sa aming binasa, magdamagmang dumating ang pagdurusa, darating ang umaga na may panibagong pag-asa. Yon ang amin po taglay sa aming mga damdamin. Hindi mo kami pababayaan. Basta't sa iyo lamang kami magtitiwala. Huwag maagaw di naman ang ano paman ang aming pagtitiwala sa iyo at sa iyo lamang. Mahabag ka sa mga may sakit. Maawa ka po sa mga anak mo na hanggang ngayon nagdurusa sa karamdaman. Ang iba'y nasa ospital. Ang iba, ang inaasahan nilang mga anak, yung pa ang umuusig sa kanila sapagkat sila'y kasama na namin sa paglilingkod sa iyo. Abutin mo po ang mga kapatid namin. Palakasin mo sila. Tulungan mo sila sanang lumakas pa at mabuhay upang sama-sama kaming sasamba pa
Sama-sama kami na magdiriwang sa mga panahon ng aming mga pagsamba, sa panahon ng aming mga pagtitipon. Salamat po, salamat po. Hindi nadalangin namin ang buong isang katauhan. Maawa ka po. Sana sila po ay magsuri din hanggang sa kanilang malaman ang katotohanan. Maasa kami, pinalakas mo kaming minsan pa. Pinatibay mo ang aming pag-asa sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos, Panginoon siya, ang pag-ibig ng ating Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pagkipisan ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po. Please read our declaration of faith at our website, churchofyahushua.org, to further your understanding. At yun nga, huwag nating pagsawaan po na manalangin tayo lagi. Huwag tayong malilibang sa nangyayari ngayon. Huwag tayong malilibang po na paano tayo po'y nananalangin para sa buong sangkatawan. Panalangin natin silang lahat. Leader ng mga bansa, taong nasa kapangyarihan, leader ng relihiyon, sama po natin. Para nang sa ganun, magkaroon pa ng kapayapaan at maituro pa po ang mga aral ng Diyos na ibig niyang iparating sa mga taong idaragdag sa mga maliligtas. Hanggang dyan po at tayo natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.